Straight to the point. Now, atong klarohon ha. Kining imo Gwen, Governor Gwen, outgoing Governor Gwendolyn Garcia, mana may bawang katawhan sa atong analysis. Ug tinuod ka nagmahal sa mga subuanon, muhimo kag transition team nimo nga imong i-turn over o klaro aron nga araha kanang di na mako gobernador para sa mga subuanon mo ni ang mga pamaagi mo ni mo una. Aron nga duna mahigalay hapsay nga turnover makapadayon pag serbisyo si Pambari 4 mga kahigalaan. Sports ba unta kung tinuod kang duna kay pagmahal sa mga subuanon. Pero niya mga higala wa mo klaro iyang transition team, wa manghigalay klarong pagkagrabiha. So iyang gusto mga higala nga of course, ang mga tao ha sabton lang ginato. Kini si Pam bali 4 nagsugod-sugod lang. I hope nga kamaog si Pam ani mo kwan, paning kamote gid Pam. Maning kamot ta og atong paghinaot nga magmalampuso ng iyang administrasyon. Kay lahi ni sa administrasyon ni Gwen ang iyang mga priority. Na kining kang Gwen kalaki sabutahe kini. Aron nga mapalpak si Pambari 4, gusto niyang mapalpak. Kada gunda no, inay imong klaro na imong transition team, wa pa gyud hantod ron. Wa pa sa kadawat laging pildi siya. Ipauna og kuan ka nagprotesta man ni tan-aw na ko ini sabutahion gyud nya. Ang transition team way klaro. Unya kini mga higalang kwarta mahigala iyang ipang mangita sa pamaagi nga wa na kwarta si Pambari 4. Aron mapalpak, masuko ang mga tao ni Pam, maingon din sa tanawa, wa lagi klaro na inyong kwan, inyong gobernador. Straight to the point. Pinagis pagsabutahe. Kung man iyang gihimo, 5 ka na mahigala o. Katulang 1.2 billion. Klaro man to mahigalang palusot niya. May ganit nasakpan, karon na po iyang memorandum. Di mo masabot ning gabihan ning babayhana ka. Straight to the point. Nagtuo siguro siya mga kagilaan ba nga na protesta siya o niya while maprotesta siya iyang samok-samokon si Pambari 4 para dili maka-perform kaya magplano ni Day kay mo balik pa ni Day 2028 sultian ta ka Gwen ka na imong style Gwen labi na karon ning kuan nimo wa jud kay pagmahal sa mga subuanon prangkang pagkaistorya nimo. Straight to the point. Imong sabutahion as Pam nya karon ha unsay nahitabo kadtong ato mga district hospitals ato mga provincial hospitals ato to mga doctors mahigala nga at the height sa power ni Gwen wa na lang gitaon sila maningog. Karon pildi naman, magkasabot sa nga wa sila maningog kay grabe kontrahan ka ni Gwen Garcia ikiha ka gamiton ang balaod. Way gipili sa hashtag ang mga gagmay-gagmay na lang nga comments in town. Apilon pa mahigala kiha. Mga pobre nga mopadayag ka sa imo bang gibati sa gobyerno. Freedom of expression man na. Soko siya. Gipanggukod niya. Straight to the point. Iwan na yun manghigalay makabadlong. Iwan na yun makasuggest. Kay mo suggest ka mahigala di sa kauyon. Gukuron ka man. Karon sa mga doktors wala sa maningog. Karon itingog na. Kini mo ang post mahigala sa doktor. Ako nang basahon. Nakabasa na siguro mo. I presume pero ako lang balikon lang kay aron ma-analisar na to. O ma-emphasize na to. Labi nang ato mga igsuon dito sa kabukiran. Nga mauni ang tinuod nga gibuhat ni Gwen. Muna nga gawa sa MCWD na bulyaso man siya na. Kaning patubig-tubig mga kaigalaan nga iya pong ug naay business mo apil-apil is business Gwen. Kita maoy mabalaka nga mamahal. Straight to the point. Naipantalan mas mahal pa mahigala ng iyang bayranan sa South Bus o North Bus Terminal o mag-drop off kag pasayro kontra sa mga to kag pantalan. May na lang gani wa na ka. Kuyawan na pug ko ining sa third bridge nangayo kag duha ka seat sa third bridge. Kining sa Sisilex. Mamahal na po noon yung bayranan na to Istolfe. Nirising na pildi ka. Nat mo ni tinuod nga kahimtang sa Sugbo mahigala sa itong mga hospitals. Ato mga provincial hospitals. Karkar, Danao, Bugo, Balamban, o mga district hospitals. Mauni ang nahitabo. No? Ang puso sa kadoktor nga na-assign mahigala sa
Karkar Hospital, paminawon yung mayo. O unsa ka, tigpakalunin no ni mahigala kunuhay. Mo, adto-adto gakos-gakos sa mga kabos. Unya, ang tinuod doon ng serbisyo na sa basic kining healthcare. Sige, suroy-suroy. Muna ako kang gisgutan anig balik. Imbes ka na kalimot na ko aning isyo ha. Ako kang balikan ani kay niya ining mong memorandum. Iuna na po ni mong suroy-suroy. Sikiat-kiat ni mo diha Gwen. Wala na yung katol siguro na imong lapalapag sigplaag. Yo, si Doktora Sai Pacanya Villanueva. Mo ni iyang post, oh. Akong basahon na. Nakabasa naman mo, ani ba? Pero ako lang basaho balik kay pag-emphasize na to niya atong i-discuss. Ingon siya mga kagalaan. Doktor niya na, say ni sa Karkar. Amo to sabay kasuko ni Gwen ini mga doktor nga pulti bigyan sukuan niya day. Iyang gipanangtang mga doktor niya gihimo niya may galang. Nag-hiring sila permiro agency. Wa mga apply mga doktor oy. Sabay tan-aw nimo sa mga doktor Gwen. Kahago na nang magkuha kag profession pagka-doktor. Imagine ka nang napa na say preparatory course. Unya man mo adto ka sa medicine proper. Labing minus, mga 8 katuig, ito sa 9 katuig, o na ka mo graduar, unya paghuman mo, mag-espesyalista pa ka, daghan pang katuigan. Ha? Ang atong hospital, ini mga doktor mahigala taas. Kay, biliman kang iniskuylahay nila pila katuig ng iniskuylahay. Pero yung tanaw sa mga doktor mahigala, mura lang yung himo, agency na lang. Sa klasiha sa kuwan eh. Kaya mo lagi na, o maghisgot o doktor, labaw pa siyang ngilngig. Oy, labaw pag espesyalistas, Gwen. O maghisgot o medical aspect, siya mo ay pinaka-bright. Labaw lupig niya mga doktor. Bisakin siyang espesyalista, lupig niya. O gari ka mga higala sa balaod, labaw pa sa abogado. O gari ka mga higala sa hisgutanan ng mga sakit-sakit sa baboy sa African swine fever, labaw pa sa mga veterinarians. Ako lang ang giagi katawa-katawa. Ha? Kaya naunsa ning babayhana mga kaigalaan. Nani o, kini mahigalang giingon ni Dr. Sai Pacanya Villanueva. Ato ning i-explicar. August 2019. Ato pa niya. I was a medical specialist at Karkar Provincial Hospital. Usa ako ka-espesyalista diya sa Karkar Provincial Hospital. The then Cebu Lady Governor had just been re-elected 3 months prior. Yan na din 2019 na re-elected na si Gwen. Kanahimo man yung kongresuman lagi na balik pagka-gobernador. It was her epic comeback and people would jokingly say, hell hath no wrath than a woman scorned. Bantay lang mo. Marag anak ba, no? Bantay daw, ang iyang post, sagol Bisaya, sagol in English. Matod niya ni. Bantay daw kay revenge, not change was coming. Bantay mo kay ang panimaos, dili ang kabaguhan, ang nagsingabot. Atod pa yun ang post niya. In the early months that followed, rumors had spread that she would be firing a large number of government healthcare workers, because there were too many of us. Matod pa niya mahigala. Mano tinuod ni kabo ha? Kato mga tao sa probinsya na minaw nako karon. Kani ka makaluluoy ang kahimtang nato sa ato mga higalang healthcare sa probinsya. May namasayod mo unsa ka sabay ta akong terminong gamiton ning Gwen. Launahon ng ganyan ang suroy-suroy kiat-kiat. Nya di ay mga hospital tenluuya gyud kayo. Ha? Pastilan. Deo. Miingon mga higala nga kanana ang dunay mga huhungihong nga panangtangon ang daghan nga mga government healthcare workers. Tungod kay daghan na kuno kaayo sila. Ingon siya, we were overstaffed, quote unquote. Daghan kuno sila. Mind you, during the term of Governor Davide, this is what overstaffed look like, at least for my specialty, internal medicine. At least 2 medical officers at the ER,
So katong panahon ni Davide, at least ang mga hospital sa to Indaken, medyo okay to. Duha ka medical officer sa emergency room, at least 2 medical specialists to man the wards. Dunay duha ka mga medical specialists sa mga wards. At least 1 medical specialist for the ICU and inter-department referrals. Mo ni ang gibutang giingon niya. Dunay usa ka medical specialist sa intensive care unit. That's not even counting our pediatric specialists, surgeons, anesthesiologists, o gynecologists. Yes, naana sa una. Straight to the point. Kaya mo na kining post may galang Dr. Sai. Kini naana sa una. Yes, naana sa una. Kining pediatric specialist naa sa una. Surgeons, anesthesiologists, o gynecologists. Naa. Sa Dr. Bisan pa og public hospital to, medyo kompleto to, Indaken. Nato bitas gawas na, so ilagyan ng tagaan og dako nga value, dako may galang focus kining sa healthcare. Kana mga government hospitals ito, mo man na yung mga kwan. Pero karon at least ang mga doktor ha, mo na ako gingon nimo Gwen, pagbaton din ha og delikadisa Governor Gwen Garcia. Kay mismo gani ang mga doctors, ako doon ako ng istorya, di lang magpa-mention. Nasa mga doctors karon nga, doctors for PAM, willing sila nga mutabang. Ngani, doon ay nag-text na ko nga, doon na magani i-donate o mga dialysis, ito mga machines bitaw day. Daghan ang mga tao nga mga civilians, kadto mga tao nagpakabana, mutabang man gani. Nga ikaw imong sabotahiyo na diha, kaya adto nimo igasto ng suru-suroy nimo. Straight to the point. Ayaw apilan sa imong kiat-kiat ng uban. Straight to the point. Saan ni mga higalang? Kining imong memorandum, magahin og trust fund kuno para sa iyang suroy-suroy. Unahon ta sa ning dakong problema sa atong health facilities. Una sa una, matod pa niya. Akong tiwason ng iyang post. Did I mention ICU? We had an ICU. Kining ICU, may naami ICU sa una. Kining intensive care unit. Bisag public hospital ana ni address na mahigala with competent critical care nurses. Dunay nakamaan gyud nga mga competent na higala nga mga nurses. A functioning peritoneal dialysis unit to serve the provincial Cebuanos who could not afford to travel all the way to the congested Soto in Cebu City for a public hospital hemodialysis. Tinuod bitaw na mga higala kanabang tokas probinsya na duol nga hospital. Ana gikas duol. Di maka ang gasto nimo ari ka sa Cebu City. Tis dili malalim oy. Nakay pasyente anang Vicente Soto. Dili malalim. Ang linya gud na Vicente Soto gud nagud na sa mga 40 ka pasyente nang naa. Ako kay experience man ko anak kay atong kong amahan ako man tong ibalhin ta sa Soto kay tungod sa kamahal na gikayo sa gastuhanan ba. Na ospital tong kong papa. Unya mahal na kayo akong kuan dito day. Ngita ko pa maagi ko niya. Sige, pwede ko makaadto pero linya ang among linya ay 40 mi. Kusus Ginoo ko. Mao na sitwasyon sa Vicente Soto. Then ina kog bakakon, pangutana mo diha og dunay mang paopera ana. Daay mga mo kita go na may kalastago sa Mindanao nga kuan na ago diha. National government man na. Maghuota dihan dapita kung anak tanan. So, may na nga, dito pa lang sa public hospital, sa ato mga provincial hospitals, maatiman na nila. Kato mga dagko na gyud kaayo, ilang i-refer sa Vicente Soto. Pero kinahitabo ang mahigala por bida. Naa ang atong provincial hospital sa una. Kaya mo pagabot ni Gwen, kining gipahinganlan nga mga services hospital, nawagtang. Inanak kasalbahis kining babayhana, nga di na lang tanato ni isgutan ni nga kuan kay 11 na lang kaadlaw pero daghan pa mang himuon, 11 kaadlaw na lang kagawin hamon, check out na ka. Alas 12 sa Odto John 30 check out na ka, Basig mo extend pa ka, dili na motel ha, basig mo extend pa kag short time. Ato na tiwason standby sa o man lamang pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Kung tagai og
kahigayonan nga kanang bag-ong manager karon sa atong probinsya, muhay mo sa iyang desisyon unsa iyang mga priority. Kay mo nay hinungdan nga gipili isa sa mga tao, no? Kanang imo Gwen nga suroy-suroy, wa na ganahin mga tao na. No? Kay gusto sa mga tao nga ang among lalimang ka nagway gapas ng tambalanan, bisag bitadain maltayo litwa, sa man nimo? Way mga tambal, way mga doctors. Ya, sikag suroy-suroy dito. Mula laban niya suroy-suroy nga kuan gyud kay na bungga kay nga suroy-suroy. Nya paghambog dayon niya nga richest province. Bunggang suroy-suroy niya mga hospital nagkamamo. Straight to the point. Sang klasiha. Namo ni giingon ha doktor may nagpost ani. Ingon siya mahigala nga at that time fully equipped operating room that can cater to not just general surgeries, cesarean sections, but even highly specialized orthopedic cases. So naasla ana. Ang ato mga provincial hospital sa una naay capacity ana. Matod pa niya. Doon na pa mahigalay established outpatient department where manageable cases could be followed up, hypertension, diabetes, etc. Uptake nga emergency room nga kami ang bahaon sa referrals, even tourists, plus a fully stacked minor OR. Kining operating room nila. One of the visions at the time, usaday ko no sa ilang mga visions sa itong gayuna, nga gipang butang across bulletin boards to listen up to 90% of the referrals to Vicente Soto Memorial Medical Center. We would joke during duty. Nganong i-refer guna nimo sa Soto nga di ba di ay takibaw mo manage og dengue? We would not even refer manageable stroke patients kay kaya namo. Ma-win off sa ventilator, ma-extubate pa. Inana ang capacity ha sa ato mga public hospitals, to mga provincial hospitals at the time. Naaslay ICU, naaslay og tubuhan ka dito, matubuhan ka dito, i-intubate ka, pero maka win off, na mga kaya nila nga ma-win off nila ang ventilator. Kaya nila may gala ma-extubate dito sa probinsya. So di na kinahanglan mo biyahe paglayo in town. Lalimang kang mo biyahe kaglayo nya imong katulganan diri sa Cebu City. Nya ang tugutan ra mo bantay na ka sa Soto o Sara. No? Asa man matuog ang morelibo. Di man po na mahimog kay karelibo. Magbantay kag masakiton. So bunog to mo bantay manang tuwa sa probinsya. Toral to duol, mas mobarato mahigala ang pagkaon dito. Ang uban mag uli-uli ra sila mga balay. Kaya ra nila mahandol sa hospital sa una. Kadang mga klasiha sa, imagine ka kanang ma-intubate mga higala bida. Kuyo-kuyo na maguna. Kanang na nakiibutang sa ICU. Kuyo-kuyo na intensive care unit. Pero kaya nila, doon ay capacity ang ato mga provincial hospitals at the time, ang ato mga district hospitals at the time. Panahon Davide. Ngayon sa'yo nahitabo, matod pa. Niining maong vision mga kagalaan nila. Few months before J1, kanas guwen I had attended a meeting at the Capitol led by then Provincial Health Office Chief Dr. Rene Catan, where plans were set to establish a residency program for the main 4 specialties. Kini in English man ni megala ko lang, di ko lang tagsaon gyud kay malangan man ta. Ang iyang kwan lang. Ang iyang in a nutshell mahigala nga at that time do na sulay mga plano nga do na pa mga higalay residency program. Upat ka mga specialties at least. IM, pediatrics, surgery, ub gynecology. Kini gamit gyud kay probinsya ni. Kini mahigalang internal medicine gamit gyud na kayo dito, kanang sa pedya, mga bata, mga surgery gamit kana kay sa mga buntis dikin. Mo nay og ma-address dito sa probinsya mao ginay dakong butang nga angay mahigalang matagag pagtagad kaya nila sa una. Unya matod pa kining maong mga plano, the trainees would possibly rotate across all the provincial hospitals and when they graduate would serve back to the community as full-fledged specialists. We were supposed to form a training corps, creating a training manual and apply for accreditations. Straight to the point. Nindot na totoo lang mga plano day.
nga dunay sa residency program o niya kinibang mga pag-rotate dito sa mga hospitals ba niya mo pag-graduate na nila mo ilang ibalik ang ilang serbisyo ngadto sa komunidad. So promising until May 2019 when she rose again to power. Promising kay itong mga plano hangtod niya itong Mayo 2019 nga nibalik ni Gwen. Straight to the point. Mo ni pasabot ini ang post. Drawing lami kutob. So kato mga plano kutob na lang yun sa drawing. Rumors of the mass layoffs did come true. Sus ang katong huhungiho nga manangtang daghang gipanangtang hitabo gyud. Straight to the point. Panangtang niya. On August 2019, while I learned I was pregnant with my eldest, I was the very last and only IM doctor scheduled to go on duty for the entire hospital for a whole weekend. Limang kana? Atong panahon na kunon buntis siya atong panahon na di ilalim ba nga mabdo siya atong panahon na unya siya mo oy katapusan og siyara ang doktor mahigala IM doctor nga nakaschedule nga mo duty sa tibuok hospital siya ray doktor nga IM nga mo duty sa tibuok hospital for a whole weekend. Straight to the point. Asa man kamangita na tibuok weekend siya ray usay duty nga IM. Nagiingon pa diri may gala. All adult patients for 48 hours were mine and mine alone to serve. Imagine ka dahil kining 48 hours siya ray usay siya ray serve wa may lain. Kay gipanangtang ni Gwen. ER, wards, dialysis, ICU, OB, surgery referrals. It was in preparation for the fateful Sunday where a list of all the fired healthcare employees will be posted at the hospital entrance. So, sige, post na dito mga tangtang. Tinaghan na din nga tangtang. Janitors, record staff, aides, nurses, doctors, etc. It was the most gloomy day. Matod pa niya. Mao kadto ang labing ngit-ngit nga adlaw. Straight to the point. Labing mingaw nga adlaw, labing ngit-ngit nga adlaw tong panahon na. Matod pa Dr. Sai. Everyone was scared, disappointed, and anxious of where to look for work if their names will be on that Thanos list. Kada matag-usan nila na nagpanghadlok, na disappointed, nabalaka, kung asa mangitag trabaho, kung say gayon nga imongan maapil dito sa lista. Straight to the point. Inana kagamhanan namo na nga ang katawhan man naminaw na koron, inana ka mahinungdanon ng atong buto. Matag panahon nga doon ng eleksyon, inana ka mahinungdanon. Nga atong butuhan ka ng tawag yun nga tarong. Ang desisyon tarong. Ang mga prioridad tinarong. Di ka ng mga taong mga sus, di pa lang taon diir maayong balikason. Kaya ko na lang katawa mga kaigalaan. Kaya naman ka na umupili tagkuan mahigala, bida. Kanang tarong nga tao nga kuan yun. Mo nang gihimo ni Gwen ha? Para mahibaw mong tanan na naas probinsya unsa ka tigpakaron ingnon lang ni iyang kalaki nga suri-suri sugbo lipay-lipay na hala sayaw-sayaw salig lang maayo mo sayaw. In fairness, Gwen, maayo mamusayaw. Pero mas maayo sa pamila. Medyo graceful to sayaw sa pamila. Na, mo na yung mga kagala, no? Giingon din yung mga kaigsunan. I could imagine the same scenario must have gone on the other provincial hospitals, provincial and district hospitals of Cebu at that time. Mo na iya ma-imagine, unsay nahitabo nila sa karkar mo ito, nahitabo sa uban mga higala nga mga lugar. Unya, kinini ang ingon diri. The next day, as expected, kay pirti man niyang kapuya duty lagi. So, pagkasunod adlaw, I was very late to make rounds on the stable ward patients, most of whom were very angry already. Limang kay doktor pajutiho ni mo nag siyara usama higala I am doctor at the time, tibok weekend mga kaigsunan di pagkaugma
Mura sa may galag na kwan, na late siya day, suko mga pasyente. Suko mga pasyente, matod pa, quote unquote ha, ingon, ganina rami gahuat ni mo, Dok. Dugay kayo mi maatiman. Hantod kanus apa in taon mi maghulat, moabot ka, Dok. Murag mga pasyente, suko ba? So siya may galami, kalma lag tubag mga kaigalaan. Kaya naman ka-duty ko siya, tibo kwan, siya usa. Exhausted and with a heavy heart, I calmly asked. Kanabang na-exhausted bitaw siya taon. O niya, uban sa bugat nga gibati niya sa kasing-kasing. Bugat imong dughan bitaw day. Nangutana siya, kalma lang nga pangutana, Ma'am, kinsa di ay gani imong givote as governor? She haughtily exclaimed, si Gwen. Ang tubag sa ko niya, suko sa doktor, Dok, di man ka na dugay, magkarap. Bagul-bul mga tao ito, nga nalangan ka. Imagine kag di malangan siya rausa na duty. Di pagkaugma nalangan. Bagul-bul mga kwan ito, di man ka, Dok, dugay mga. Iyang gipangutana, kalma, kinsa di inyong gibutala governor, ma'am? Si Gwen, pinaanak pa day. Haughtily exclaim. Kwan pa yun? Ano bang, in high pitch ni day, si Gwen, pinaanak ba? I said, sorry, ma'am. Ako ra isa nag-duty sa Tibok Hospital para sa adult nga pasyente. Og sugod karon. Muni ang ingon dayo. Kuya wa pagtuwag kisa man da imong ibutala, ma'am. Si Gwen. Iyang giingnan. Now, I said, sorry, ma'am. Ako ra isa nag-duty sa Tibok Hospital para sa adult nga pasyente. Og sugod karon isa na lang ra bagyod ang mag-duty. Si Gwen man ang nagpatangtang sa sobra sa katunga nga doctors ug uban pa mga healthcare workers sa Tibok Province. She was stunned. Nakugang kadtong niingon, si Gwen. Paingon niya, sorry, ma'am. Usa na lang yun. Usa na mo duty. Kay gipatangtang ni Gwen. Usa pa nakugang in taon tong maong pasyente mga kagalaan. Straight to the point. Muni kadaot nga nahitabo. Kanang decision maker bitaw man nang dili na to mga higala. Usikan ang atong buto tarungon na to kung kinsa ni decision maker nga naa. Si Gwen may decision maker. Gipanangtang niya ang mga doctors. Nagkugang to maong nitubag mga higalag, pina-high pitch nga tubag nga si Gwen ang gibutalan. My name was unsurprisingly listed as part of the Thanos snap. Apel yan nga lista dito na I ended my last duty seeking what was once a vibrant, efficient, now seemingly abandoned provincial hospital. So na siya may gala iyang naundang ang iyang katapusan nga duty niya nang maong hospital sa Karkar. Niya nang usa ka higayon ni ana nga labihan ka vibrant hospital, efficient hospital. Naundang sa may gala murag abandoned hospital ang maong provincial hospital sa Karkar mga higala. Straight to the point. Abandoned. Murag ito gibiyaan ng taon day. Nagtanaw, nagbasa ko ano ba mura kong nasakitan nga ang mga tao taon best probinsya wa in taon sa kanang inosente taon ba Dok di man ka, Dok kanulangan man ka wa sa may bawo nga katumong doktor tibok weekend siya lang usa na duty wa na matiman ang mga tao dito sa probinsya ingon doktor ma'am kinani ang sa gipatangtang man ang mga doktor taon. Straight to the Atong point. balikan mga kaigsunan. Kining post ni Doktora Sai Pacanya Villanueva. Ingon siya mga kaigala Andre ay. My name was unsurprisingly listed as part of the Thanos snap. Ang iya ko nungan may gala dili katingala na apil ko sa lista. I ended my last duty seeing what was once a vibrant, efficient, now seemingly abandoned provincial hospital. ICU closed, peritoneal dialysis closed, private rooms closed, and OPD closed. Only wards remained open. Grabe kaminghoy ang hospital, samtang grabe ka busy ang ER. Muna na tabo. Murag i-abandon ang hospital. Na sirado. Di man ka sa una may gala. Na ay ICU, na ay dialysis. Pero pagka hitabo ato mga kailan, close ang ICU, close ang kining peritoneal dialysis, ang private rooms, ang OPD closed. Sirado. Wala may muman.
Sarado. Grabe kaminghoy ang hospital matod pa niya. If you reach, matod pa mga kaigalan, if you reach this far on my long post today, after the 2025 elections, I hope you are reminded how power really does not rest on who is sitting on the high throne. You gave them that power. Politicians only win if we let them. Straight to the point. Tinood na. Muna yung dakong leksyon mga higalas mga tao. Nga ka na bang pagbutar na to, inanak kabalaan ang atong buto ha? Timan ininyog mayo. Inanak kabalaan ang atong buto nga atong napatangtang si Gwen diha sa Kapitolyo. Kay guwa na to mapatangtang na. Unsa man may tabo sa mga hospitals. Nga kaniad to may kala naaman na. Naaman ni maong mga services. Ha? Eman ka na iyang giingon dayo? Akong balikan iyang post ha? 2 medical officers sa ER, 2 medical specialists sa wards, 1 medical specialist sa ICU, wapay labot sa pediatric specialist, surgeons, anesthesiologist, o gynecologist. Yes, naami ana sa una. Pag-abot ni Gwen na close. Straight to the point. Manawa ka-realize ng ato mga kaigsuunan sa probinsya. Mamunay gibuhat nining gobernador Gwendolyn Garcia nga ang iya may galang giuna ang iyang kiat-kiat nga suri-suroy. Straight to the point. Nakaroon naghimog memorandum nga suri-suroy na po mahigala mo yung number 1 din sa memorandum. Tiya mo na usa ka. Porbida. Amot sa uban ako pag termino gamito na ni day. Nakabasa kining post mga higala ni Doktora Sai Villanueva makaingon gyud ko. Nga kining mao mga services naa kaniadto gitangtang ni Gwen ako kaingon nga salbahis kini nga klase sa pagka gobernador. Straight to the point. Di pa taon di maayong balikason. Nga karon di pa gid ka manaog diha daghang pagkagimuon. Muna ang mga taong Subuano no kini sa plano ni nga iyang sabotahion si Pam para inigbalik niya 2028 magpapili sa balik mo niya panghambog tawaway na himo iya gyud sabotahin man niya daan. Ha? Muna nga mga katawhang Subuanon nahibaw mo diaron unsa ka sinalbahis ning iyang gihimo. 11 ka adlaw na lang siya ha giihap na ng iyang mga adlaw pero daghan pang kadaot iyang nahimo. Kadaot man eh. Samot nagtagaan nimo nag another 3 years. Inana ang kadaot niya ang gihimo. Ato nang giiphan na lang sa pipila ka mga adlaw na lang naa sa Kapitolyo. Pero ang damage mga higala porbida ka haskag yung kiata. Kiat nga matang sa liderato. Muna ako Gwen giluod gyud ko nimo Gwendolyn Garcia prangka pag-istorya giluod ko sa imong panggobyerno des Kapitolyo. Tinuod lagi na. Prangka pag-istorya may gala. Ako'y giluod ining Gwen sa iyang pamaagi sa iyang panggobyerno diha sa Kapitolyo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Na kamong mga naas probinsya karon, kining maong post ni Dr. Sai ning gawas sa man pagkakuan. Kasabot naman sa mga doktor nga di taon lalim po silang kabahin unya magpanghadlok po sila kay harason mo sa kangguin. Ngingiga gigamit gyud ng balaod mahigala gamito no pala kiha. Nabaw sa kiha di mo tuo. Antod ron, duda ko mo nang ato ning iphan sa 11 ka adlaw na lang ni usa kay may tabo June 30 ani bisig mo naog day. Ningon sa di man kay gilimbungan mo ko ako may gobernador gilimbong man to. Wa naman. Kasig mo na imong teori ha. Ha? Ganun ang paprotesta ka para doon na kunuhay kay legal basis nga imong gi-question ang eleksyon? Ha? Kamaingon sa nga, ako may gobernador naman ko'y protesta. Ha? Kay katong eleksyon na ko maguto kay ang machine ba? Yang gipasingin lang ng automated counting machine. Kung buhaton ng Gwen mahigala, diyan na kakaingon nga, sus. Ha? Ang mga tao na gid mahigala, ambot lang. Basin ba, tagsabot to niya gud akong giipan wa pa gud ng hipos. Muna magkaingon kay unsa kay plano niya nga wa man manghipos ni. Antod ron. Ha? Kaning nga panahon ba nga gihatag nimo sa konstitusyon nga kaning mga ang gobernador hasta mga local officials tanan hasta nga to mga sa
Ini June 30 humana ang inyong termino. At least gikan sa May 12 na pildi ka, dako-dako kag oras unta nga manghipos ba diha. Kaya nanay bagong guest og sa hotel pa ni 12 o'clock ha. Sa June 30, 12 o'clock. Check out na ka. Lagi niya pahimus og adto sa kalungsuran, turnover ko na sa mga projects. Wa pa gid nang hipos Kapitolyo. Kining iya pamilin-bilin ning iya kunuhay kon ba? Pag-establishar kunuhay ning iya nga plano ni day tan-aw na ko mo rematch man eh. Mo na nga kita nang hinaot nga magmalampuso ning liderato ni Pambari 4. I hope nga ang team niya maayo dunay kasing-kasing sa pagserbisyo og kanabang sincero ba para mulampos gyud. Wa may kon ba sakit tarong na imong team na mulampos gyud na. Kaya nung nakabalik ni naning klasihas tao, di mo nagkasalbahis mga kagilaan. Gipatuo lang ang probinsya, gipatuo lang, kita'y pinakadato nga probinsya mga higala sa Pilipinas, tanawang hospital. Wa mga higala ang mga provincial hospital wa na, nasirado na ang mga ICU, ang dialysis, ang private rooms, ang OPD close na, kaya wa na, gitangtang niya mga higala mga doctors, mga medical personnel. Nga nag-hire to sila mga kagilan, giagig agency, way nang apply. Sa mga apply ana in taong mga kadakuan ng profession may gila doktor o niya imo lang inanaon. Karon gi-contractual diya pa ng mga doctors niya. Anya pamaagi nga murag kon ba, ako bitan ng interviews Burgonya ana mga kagilaan. Kontrata. Unsa kay iyang kasuko sa mga doktor? Mo na nga kini siyang klasiha, di man ni makarelate god kay og naay masakit sa pamilya ditso man sa private hospital ning ila. Andi sa ka-relate mahigala sa public, di ka-relate. O ya pag-abot sa private hospitals to mga ngilingig mga ekipo dito, to dito. Pag-abot mahigala dito og magka kuanday, gikihapon niya ang hospital. Sa ako naibawaan sitol taong hospital day. Kaya gikiha ba kay ibaw na kay ning mga kwapo di naman na mo kuan mga inanang gubot na kayo. Sitol na nila. Wa kabayad ko no matod pas guil. Kaya ako lang ng agig kay subo man pamalandongon ning post mahigalang doktor kwan say Pakanya Villanueva. Dugay-dugay ko lang ang taning hisgutan pero nawa na lang ko passing ba kay daghan kay issues. Karon unsa ba nga nabutbuot na pud siya nga iyang unahon ni suri-suri sugbo. Unsang klasiha sa pagka tao kini mga kagilaan. Amo na gwen nga maingon siyang kuan sa gilimbungan sa ACM. Asa may itong unahon pagkwintada kay 4,100 man ni ka mga precincts imong giingon. Mugasto ka og 100 million matud pas kumilik. Although ingon siya nga dili lay kuno 12 million ra kuno. Pero si Pube man nag-ingon ang regional directors kumilik. Nga mao ning gastuhon 100 million asa man kanang kwartaha gwen. Straight to the point. Daghan nagkwarta gyud no? Nya iya mahigalang ipakwintada balik kay tikasan siya sa ACM. Asa man ta magsugod og kwintada? Ako kang i-challenge dili ta sa liluan me. Tanawa ko na liluan sa to iyang resulta dong names. Kay kanang liluan namas Christina dia. Tanawa ang liluan o tanawa. Ang resulta sa liluan 10,000 magkapin ang biya ni mo Gwen. Bada ko ang insulto kani Gwen. Naa diha si Frasco sa liluan. Naa diha ang imong anak sa liluan, Christina Garcia Frasco. Ang mga Frasco man nagdadiha. Nagdaog ang mga Frasco ikaw. Pildihan nimo. Maingon kang gilimbungan ka sa kinini ang ay gipasaginlan ang automated counting machine. Anak tas liluan magsugod. Be asa man nga particular cluster precinct sa liluan. Di anak ta magsugod kay sa ato pa mga Frasco kompleto bantay ba? Naunsa man din ang hitabuan nga nalimbungan man kadinha nga kompleto man limang nga Frasco gunang naa diha. Si Congressman Frasco iya gunang Baluarte. Si Christina naa gud diha imong anak. Unya ang imong nya napildi ka dinha kay gilimbungan ka be. Kompleto mo sa nagbantay diha. Ang kumilik gani nga chairman pareha mo apelyido.
Unya mingon ka nga gilimbungan ka sa masin. Bala ako kay challenge be. Og mingon ta nga atong ipon og balik kay ni protesta ka. Tambagan nanti ka nga ay nalang tag protesta. Karon ni protesta man gyud ka. Inigawas ani unya sa resulta mo samot pagkadako ng imong biyahin o ni Pam. Akong pangutana magsugod ta ni liluan, dali ta sugod. Kay labo na adya. Moingon kang pasangil ka nga naay tikas na sililuan nga pulos man prasko ng naa diha. Kumplito man kagbantay diha. Kada spam gani wa man ay kumplitong watchers. Nagkuwang mga nilang kampam nga tarpulin. What? Hasta mga watchers nagkuwang. Na mga area na wa na watchers pam. Kanya mo, agway watcher mo pa naglimbog. Iyawa na sa mga kini ang ICM oy. Ang iya ko nung buto matod pa niya ang buto na adto ko nung Pam. Astilan. No, be ato sa liluan ta magsugod. Ay man dapit sa liluan. Kay di man ni pwedeng istorya lang gwen. Kamao man kag balaod be. Kamao kag rules on evidence kay nakalo man ka. Naka-eskwela man kag law. Nakabugas siya man kag kadali. So sa rules on evidence kasabot kay di pwedeng istorya lang gwen. Besulti mi asa dapit sa liluan. Unahon na to na kay labon kumpleto bantay dito. Labang mga flasko nang naa. Sa to pagununay limbong wa kabantay imong mga flasko. Wa mabantayan Christina, wa mabantayan ni Doc Flasco. Usa man wa dito maka ang kape na nila katong 3-in-1 Doc Flasco 5th District Coffee. Ano na tuog din ning ilang magwa dito ma-service sa kape ug maahon. Asa tong kape ni Flasco dong naboto diha dong. Na may kumplito magkape so ngano man nga nakatuog man ang nagbantay. Kape Flasco Barako ha. Arita magsugod sa liluan. O moingon ka nga kani o. Oh, paglaom sa kinto. 3-in-1. Congressman Doc Flasco Coffee. So, ato pag-eleksyon yun, yatagag kape ito mga watchers. Sigurado na kabantay gito sila. Di gito hingatogon sila dito. Kumplito ko mong mga gamit, kumplito mong mga watchers. O nya, be, magsugod tag-ihap sa liluan. Kami nga man ka nga gilimbungan ka sa ACM. Gitikasan siya sa automated counting machine. Nga namang naunsang hitabua. Nga doon naman to'y final nga pag-seal bitaw day sa mga ACM. Nagibantayan naman na diha. Kumplito bantay o liluan ko na. Nago na diha ang imong anak. Na diha si Flasco, congressman. Nya kumplito sila kape. Ang nga tuog sila nya kumplito sila kape. So ako pangutan na ron. Kaya di man ta mag-isgo to. Mamasangil kang ipakwa na. May asang ebidensya. Kaya doon naman to final testing and sealing. Ha? Kato mga schools, gigwardyahan o mga pulis, mga military. Kumplito mong gwardya. Nga na ta sa liluan magsugod. Ano magkaingon ta ba nga? Complete yung bantay diha. Inyo ko ng balwarte. Inyong balwarte na ta magsugod be. Hain dapit nga particular clustered precinct nga ni kagar ang kuan. Automated counting machine ha. Asa dapit? Ikaw di pala ni Undier magkaya balikason ni tasikag di pa ni Undier.